tumama ang nakakapasong sikat ng araw sa mamahaling sapatos ni Mark Alcaraz, ngunit hindi niya ito ininda. Sanay na siya sa init, sa alikabok, at sa ingay ng isang construction site. Bilang CEO ng Alcaraz Corporation, obligasyon niyang bisitahin ang mga proyektong tulad nito. Isang nagtataas ang gusali na malapit nang maging simbolo ng kanilang kapangyarihan. Sir Mark, nasa 80% completion na po tayo sa structural frame, sabi ng project manager sa kanyang tabi. Iwinawasiwas ang isang blueprint. Tumango lang si Mark, halos hindi nakikinig. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong araw. Mga numero, mga plano, mga materyales, isang mundong gawa sa bakal at semento. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang kalampag ng mga bakal, ang sigawan ng mga trabahador, ang ugong ng mga makina. Lahat ay napalitan ng isang nakabibiminging katahimikan. Napako ang kanyang mga mata sa isang anino sa di kalayuan. Isang babae. Naka-hard hat ito at suot ang maruming uniforme ng mga karaniwang manggagawa. Nagbubuhat ito ng isang balde na puno ng buhangin at kitang-kita sa bawat hakbang niya ang hirap at pagod. Pero hindi iyon ang nakapagpahinto sa mundo ni Mark. Ang tiyan ng babae. Malaki na ito, halatang nasa mga huling buwan na ng kanyang pagbubuntis at ang kanyang mukha. Napasinghap si Mark. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pamilyar na hugis ng mukha. Ang paraan ng paglipat ng bigat sa kanyang mga paa. Ang determinasyon sa kanyang mga mata, kahit na halatang pagod na siya. Hindi maari. Angela? 5 taon. 5 mahahabang taon ang lumipas. 5 taon mula nang huli niyang makita ang mukhang yon. Isang mukhang basang-basa ng luha, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang bigat ng perlas na kwintas sa kanyang palad. Ang galit sa kanyang boses. Magnanakaw. Ang salitang iyon ay parang lason na muling kumalat sa kanyang sistema. Nakikita pa rin niya ang pagkadurog sa mga mata ni Angela. Ang pag-iling nito habang umiiyak, nagmamakaawang paniwalaan niya ito. Pero hindi siya naniwala. Pinili niyang maniwala sa kanyang ina. Pinili niyang itaboy ang babaeng pinakamamahal niya. Sir? Sir Mark? Ayos lang po kayo? Nabasag ang kanyang pag-iisip. Naramdaman niyang may umalog sa kanyang balikat. Ang project manager, hindi siya sumagot. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babae. Bawat hakbang ay mabigat. Parang may puwersang humihila sa kanya palapit. Habang papalapit siya, mas lalong lumilinaw ang lahat. Siya nga. Ang buhok niyang itim na nakatali. Ang balat niyang kayumanggi na ngayon ay sunog sa araw. Ang mga kamay niyang dati malambot, ngayon ay magaspang na dahil sa mabibigat na trabaho. Siya, si Angela Reyes, ang Angela niya. At nagdadalang tao ito. Isang tanong ang sumabog sa isipan ni Mark. Isang tanong na halos ikabaliw niya. Kaninong anak yan? Biglang napatingin si Angela sa direksyon niya. Marahil naramdaman ang titig niyang matindi. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Mark ang pagbabago sa mukha nito. Una, pagtataka. Sumunod, pagkilala. At sa huli, isang takot na hindi maipinta. Isang takot na parang nakakita ito ng multo mula sa nakaraan. Nabitiwan ni Angela ang baldeng kanyang dala. Kumalat ang buhangin sa kanyang paanan. Walang pag-aalinlangan. Tumalikod ito at mabilis na naglakad papalayo. Sinusubukang magtago sa pagitan ng ibang mga manggagawa. Angela! Sigaw ni Mark. Hindi na napigilan ng sarili. Nagsimula siyang tumakbo. Wala na siyang pakialam sa mga taong nagtataka sa kanyang paligid. Wala siyang pakialam sa putik na tumalsik sa kanyang mamahaling pantalon. Kailangan niya itong maabutan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit mabilis itong nawala sa paningin niya. Nilamon ng gulo ng konstruksyon.
Huminto si Mark. Humihingal. Inililibot ang paningin sa paligid. Isang pakiramdam ng desperasyon ang bumalot sa kanya. Sir Mark, okay lang po ba kayo? Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang foreman ng site, si Mang Rody. Sino po yung tinatawag nyo? Parang bigla kayong nataranta. Sinubukan ni Mark na pakalmahin ang kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang damit at huminga ng malalim. Wala, Mang Rody. Akala ko lang, may kakilala ako. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala si Angela. Yung babaeng buntis. Matagal na ba siyang nagtatrabaho dito? Tumango si Mang Rody. Si Angela. Mga ilang buwan na rin, sir. Masipag yang batang yan. Kahit na buntis, hindi mo maririnig na nagrereklamo. Kumuyom ang mga palad ni Mark. Angela. Kinumpirma niya. May asawa ba siya? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Natatakot siya sa sagot. Umiling si Mang Rody at may bakas ng awa sa kanyang mukha. Sir, kawawa talaga yang si Angela. Malapit ng manganak pero walang asawa. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Mark Alcaraz. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib. Walang asawa, malapit ng manganak, 5 taon. At ang bilang ng mga buwan sa tiyan nito, nagtugma ang lahat. Ang anak na dinadala ni Angela ay anak niya. Bumagsak si Angela sa kanyang papag, ang tanging kama sa maliit at masikip na kwartong nirerentahan niya. Nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Ramdam pa rin niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Mark. Pagkatapos ng 5 taon, nakita niya ulit ito. Ang mukhang minsan ay dahilan ng kanyang mga ngiti. Ngayon ay nagbalik para buksan ang mga sugat na pilit niyang tinatahi. Hinaplos niya ang kanyang malaking tiyan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa loob na para bang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Shh, baby ko! Bulong niya, ang boses ay basag. Okay lang si Mama. Ligtas tayo dito. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Mula nang masilayan niya ang mga mata ni Mark sa construction site kanina, alam niyang nawala na ang kapayapaang matagal niyang iningatan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Gumulong sa kanyang pisngi at tumulo sa luma niyang unan. Hindi niya napigilan ang pagbuhos ng mga alaala. 5 taon na ang nakalipas. Isa pa lamang siyang simpleng dalaga na puno ng pangarap. Isang scholar na nagtatrabaho bilang personal assistant para tustusan ang pag-aaral. At doon, sa mansyon ng mga Alcaraz, nakilala niya si Mark. Mabait ito, maginoo, at hindi katulad ng ibang mayayaman na mapagmataas. Minahal niya ito ng buong puso. Naniwalang ang kanilang pag-iibigan ay parang isang fairy tale. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Ang araw na naging isang bangungot ang kanyang fairy tale. Naalala pa niya ang ngiti ni Doña Victoria, ang ina ni Mark. Isang ngiting matamis ngunit may nakatagong lason. Hiha, Angela, sabi nito sa kanya habang inaabutan siya ng isang baso ng juice. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Masipag ka at mapagkakatiwalaan. Natuwa siya sa mga salitang yon. Sa wakas, pagkatapos ng maraming buwan, tila natatanggap na siya ng ina ng lalaking mahal niya. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Habang paalis na sana siya, bahagyang nabangga siya ni Doña Victoria. Isang maliit na paggalaw lang iyon, pero sapat na para mahulog ang dala niyang shoulder bag. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa marmol at kumalat ang iilang laman nito. Isang suklay, isang lumang pitaka, at isang kumikinang na kwintas na perlas. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Hindi yun sa kanya. Hinding-hindi iyon sa kanya. Ano ito? Ang boses ni Doña Victoria ay biglang nagbago. Mula sa pagiging matamis, ay naging matalas na parang kutsilyo.
Dinampot nito ang kwintas, itinaas sa hangin, at hinayaang maglaro ang liwanag sa bawat perlas. Ito ang kwintas na pamana sa akin ng aking ina. Ang ay kwintas na nawawala sa aking silid. Hindi po. Doña Victoria, hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Nanginginig na sabi ni Angela, ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ng matanda, ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Magnanakaw! Ahas ka! Pinatuloy kita sa pamamahay ko. Tinuring na parang pamilya, at ito ang igaganti mo sa akin? Sakto namang bumaba si Mark mula sa ikalawang palapag, na alarma sa sigawan. Ma? Anong nangyayari dito? Mark, anak! Umiiyak na, sabi ni Doña Victoria. Tumakbo ito palapit sa anak at ipinakita ang kwintas. Tingnan mo! Ang babaeng ito! Ninakaw niya ang kwintas ni Lola. Napatingin si Mark kay Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Nakita ni Angela ang pag-aalinlangan doon at kumapit siya sa maliit na sinag ng pag-asang iyon. Mark, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya, lumuluhan na. Hindi ko yan kinuha. Hindi ko alam kung paano yan napunta sa bag ko. Pakana niya lang ang lahat ng ito. Tumingin si Mark mula kay Angela patungo sa kanyang humahagulgol na ina. Nakita ni Angela ang giyera sa loob ng mga mata nito. Ngunit sa huli, ang pagmamahal sa ina ang nanaig. Unti-unting nanlamig ang titig ni Mark. Ang pagkalito ay napalitan ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, disgusto. Akala ko iba ka, Angela, sabi ni Mark. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Bawat salita ay parang isang matulis na yelo na tumutusok sa kanyang puso. Binigay ko sa iyo ang tiwala ko. Mark, hindi. Magnanakaw. Ang salitang iyon. Ang parehong salitang narinig niya sa isipan niya kanina. Ngunit ngayong nagmula na ito sa bibig ng lalaking mahal niya, ang sakit ay 1,000 beses na mas matindi. Gumuho ang kanyang mundo. Umalis ka na, sabi ni Mark. Itinuro ang pinto. Ngayon din. At ganoon na nga ang nangyari. Itinaboy siya palabas sa gitna ng malakas na ulan. Dala lamang ang basag niyang puso at ang kahihiyang ipinataw sa kanya. Ang tunog ng pagpatak ng ulan sa yero ng kanyang bubong ang nagpabalik kay Angela. Sa kasalukuyan, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tiyan. Ang sakit ng kahapon ay nandito pa rin. Ngunit ngayon, may mas mahalaga na siyang pinoprotektahan. Hindi na ako iiyak, sabi niya sa sarili. Hindi na ako magiging kaawa-awa. Para sa'yo, anak. Lalaban si Mama. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at bumangon. Kailangan niyang maging malakas. Hindi niya hahayaang sirain ulit ng mga alkaras ang buhay niya at ang buhay ng kanyang anak. Ngunit habang sinusubukan niyang kumalma, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Tok, tok, tok. Hindi ito isang ordinaryong katok. Mayroong pagmamadali dito. Mayroong desperasyon. Sino naman ang kakatok sa kanyang pinto sa ganitong oras? Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso niya ay muling kumakabog ng mabilis. Sino yan? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Walang sumagot. Ang katok lang ay umulit. Mas malakas pa kaysa kanina. Sa huli, huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nabitawan niya ang hininga. Nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Isang halo ng pagsisisi, sakit, at isang matinding pangungulila. Nakatayo si Mark sa ilalim ng buhos ng ulan, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nakikita niya ay si Angela, ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng dala-dala ngayon
ang isang buhay na bunga ng kanilang nakaraan. Angela, sabi niya, ang boses ay halos paos. Mag-usap tayo, pakiusap. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi awa, kundi takot. Isang takot na mabilis na napalitan ng galit. Umalis ka na! Sigaw ni Angela, sinusubukang isara ang pinto. Ngunit mabilis na naiharang ni Mark ang kanyang kamay. Hindi alintana ang sakit ng maipit ito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Giit niya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Halos isumpa siya ni Angela. 5 taon, Mark. 5 taon mo akong hinayaang mag-isa. At ngayon, babalik ka na parang walang nangyari. Para ano? Para pagtawanan ulit ako. Pumasok si Mark sa loob ng kwarto. At doon niya lalong nakita ang kalagayan ni Angela. Ang masikip na espasyo. Ang mga gamit na halatang luma na. Ang buhay na napakalayo sa karangyang dati niyang ipinaranas dito. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang dumurog sa kanyang puso. Hindi, mahinang sabi niya. Nandito ako para itama ang lahat. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang makapal na sobre. Puno ito ng pera. Inabot niya ito kay Angela. Ito, para sa'yo. Para sa mga gastusin. Para sa panganganak mo. Tinitigan niyo ni Angela na para bang isa itong ahas. At pagkatapos, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pera? Sabi niya, hindi makapaniwala. Akala mo ba mababayaran ng pera mo ang lahat ng sakit na dinulot mo sa akin? Akala mo ba mabibili mo ang anak ko? Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang sobre at ibinato pabalik sa dibdib ni Mark. Kumalat ang mga pera sa maruming sahig. Hindi namin kailangan ng kahit isang kusing mula sa'yo. Kayang-kaya kong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Angela, hindi ganon. Umalis ka na. Bigla, napahawak si Angela sa kanyang tiyan. Napasandal siya sa dingding at isang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin siya sa sahig. May basa. Anong? Nataranta si Mark. Angela? Anong nangyayari sa'yo? Ang tubig ko. Nahihirapang sabi ni Angela. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Pumutok na. Ang panubigan ko. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at pagtatalo. Napalitan ito ng purong takot. Si Mark, ang CEO na sanay magbigay ng utos sa daan-daang empleyado, ay hindi alam ang gagawin. Ospital! Kailangan nating pumunta sa ospital. Sigaw niya, mas para sa kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya si Angela. Nagulat ito sa biglaang pag-angat sa kanya, ngunit wala na itong lakas para pumalag. Ang sakit ay mas matindi. Tumakbo si Mark palabas sa eskinita. Sa gitna pa rin ng malakas na ulan, dala-dala si Angela sa kanyang mga braso. Ang bigat nito ay hindi lang pisikal. Dala niya ang bigat ng kanyang pagkakasala. Sa ospital, ang bawat sandali ay parang isang karayom. Ang mga nurse ay tumitingin sa kanya ng may paghusga. Ang kanyang mamahaling damit na basang-basa ng ulan ay isang malaking contrast sa simpleng duster ni Angela. Ikaw po ba ang ama? Tanong ng isang nurse. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Oo po, sagot ni Mark. Nahihiya sa tingin ng mga tao. Mabilis na isinugod si Angela sa delivery room. Naiwan si Mark sa labas, basang-basa, magulo ang isip, at walang magawa. Naupo siya sa isang upuang bakal, ipinatong ang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang tanging naririnig niya ay ang mga sigaw ni Angela mula sa loob ng silid. Bawat sigaw nito ay parang isang latigo na humahampas sa kanyang likod. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Tumatawag ang kanyang ina.
si Doña Victoria. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, pinili niyang huwag itong sagutin. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang doktor ang lumabas. Mr. Alcaraz, mabilis na napatayo si Mark. Ako po. Kumusta na po sila? Ngumiti ang doktor. Congratulations! Ligtas na ang mag-ina mo. It's a healthy baby boy. Isang pakiramdam ng laking pasasalamat ang bumaha sa kanyang pagkatao. Naluha siya nang hindi namamalayan. Pwede ko na po ba silang makita? Inililipat na namin ang ina sa kanyang recovery room. Ang baby naman ay nasa nursery. Pwede mo siyang silipin. Naglakad si Mark patungo sa nursery na parang lumulutang. At doon, sa likod ng salamin, sa isang maliit na basinet, nakita niya ito. Ang kanyang anak. Napakaliit nito. Napakapulapak ang balat. Ngunit para kay Mark, ito ang pinakamagandang nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. Isang maliit na kamay ang gumalaw. At sa sandaling iyon, isang panibagong damdamin ang umusbong sa puso ni Mark. Hindi lang ito pagsisisi, hindi lang ito responsibilidad. Pagmamahal, isang pagmamahal na walang kapantay. Anak ko, napangiti siya. Leo, bulong niya sa salamin. Ang pangalan mo ay Leo. Dahil sa sobrang kagalakan, naisip niyang kailangan nilang kumain. Kailangan ni Angela ng lakas. Tumakbo siya palabas ng ospital, hindi alintana ang ulan, at bumili ng mainit na sabaw at pagkain mula sa pinakamalapit na restaurant. Ngunit nang bumalik siya sa recovery room, dala-dala ang pagkain na may ngiti sa kanyang labi. Ang ngiting iyon ay biglang naglaho. Ang kama ay walang laman. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Wala si Angela. Wala ang kanilang anak. Nabitawan ni Mark ang bitbit niyang pagkain. Kumalat ang mainit na sabaw sa sahig, kasabay ng pagkalat ng yelo sa kanyang mga ugat. Nawala na sila. Tumakas na naman siya. Bawat tibok ng puso ni Angela ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Gising na gising ang kanyang diwa, nakikiramdam sa bawat tunog sa labas ng silid. Narinig niya ang papalayong mga yapak ni Mark kanina. Alam niya, ito na ang pagkakataon niya. Ang tanging pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang bumangon, iniinda ang kirot na natitira pa sa kanyang katawan. Sinilip niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa maliit na higaan sa tabi niya. Ang inosenteng mukha nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Para sa'yo, anak. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sa tulong ni Aling Nita, ang kapitbahay niyang nagmagandang loob, nasamahan siya hanggang sa makarating siya sa ospital, nakapag-ipon siya ng kaunting pamasahe. Bago sila maghiwalay kanina, iniabot nito ang lukot-lukot na mga pera. Gamitin mo yan, Angela. Magtago ka. Itakas mo ang anak mo. May takot. Ngunit may mas matinding determinasyon. Maingat niyang binuhat si Leo. Binalot niya ito ng mahigpit sa luma ngunit malinis na kumot. Gamit ang isang kamay, kinuha niya ang maliit na bag na naglalaman ng iilang gamit ng sanggol at ang kaunting perang bigay ni Aling Nita. Tahimik siyang lumabas ng silid, naglalakad na parang anino sa pasilyo ng ospital. Bawat anino ay tila kalaban. Bawat ugong ng sasakyan sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang makalabas siya, hindi siya lumingon. Sumakay siya sa unang taxi na nakita at nagpahatid sa terminal ng bus. Ang biyahe sa bus ay mahaba at nakakapagod, madilim sa labas, at ang karamihan sa mga pasahero ay natutulog na. Nakasandal ang ulo ni Angela sa malamig na bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Mahigpit na yakap-yakap ang kanyang anak. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Basta malayo. Malayong malayo sa pamilya Alcaraz. Malayong malayo sa gintong hawla na muntik nang sumira sa kanya. Pagkatapos ng halos 10 oras na biyahe,
Bumaba siya sa isang maliit na bayan sa isang malayong probinsya. Sariwa ang hangin dito at simple ang pamumuhay ng mga tao. Dito, umaasa siyang makakapagsimula sila muli. Gamit ang natitirang pera, nakahanap siya ng isang maliit na kwartong mauupahan sa likod ng isang palengke. At sa awa ng Diyos, natanggap siya bilang isang katulong sa isang maliit na karinderya. Ang mga sumunod na buwan ay isang paulit-ulit na guhit ng pagod at sakripisyo. Gigising siya bago pa sumikat ang araw para maghanda para sa trabaho. Isasama niya si Leo sa karinderya, ilalagay sa isang duyang gawa sa lumang kumot habang siya ay naghihiwa ng mga gulay at nagsiserve sa mga customer. Sa gabi, uuwi siyang pagod na pagod, ngunit kailangan pa niyang labhan ang kanilang mga damit at alagaan ng kanyang anak. Mahirap. Sobrang hirap. May mga gabing umiiyak siya sa gutom at pagod, ngunit sa tuwing titingnan niya ang natutulog na mukha ni Leo, nawawala ang lahat ng kanyang hirap. Ikaw ang lakas ni Mama, bulong niya gabi-gabi, habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Ngunit ang takot ay laging nariyan. Sa tuwing may isang mamahaling sasakyan, nahihinto sa tapat ng karinderya, biglang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa tuwing may isang estranghero na magtatanong tungkol sa kanya, agad siyang kinakabahan. Isang gabi, ang kinatatakutan niya ay nagbigay ng panibagong anyo. Biglang nilagnat ng mataas si Leo. Umiiyak ito nang walang tigil at hindi mapatahan. Nag-init ang buong katawan nito. Nagpanik si Angela. Wala siyang pera. Wala siyang ibang kakilala. Lumapit siya sa may-ari ng karinderya, si Aling Tess, na nanginginig at lumuluha. Aling Tess, tulungan niyo po ako, ang anak ko. Naawa ito sa kanya. Agad siyang pinahiram ng pera at tinulungang isugod si Leo sa pinakamalapit na health center. Over-fatigue at minor infection lang daw, sabi ng doktor. Isang gabi ng pag-aalala at pagbabantay, at sa wakas, bumaba rin ang lagnat ni Leo. Habang karga-karga ang mahimbing ng natutulog na anak, naramdaman ni Angela ang matinding pagod. Naupo siya sa isang upuan sa karinderya. Nakabukas ang maliit na telebisyon sa isang sulok, nagbabalita ng mga kaganapan sa Maynila. Hindi niya ito pinapansin. Ingay lang yon sa kanyang tainga. Hanggang sa isang pangalan ang kanyang narinig. Isang pangalang nagpatigil sa kanyang paghinga. At Mark Alcaraz. Bigla siyang napatingin sa telebisyon at doon nakita niya ito. Nakatayo sa isang podium, napapalibutan ng mga kamera at mikropono. Ang mukha niya ay seryoso, mas payat kaysa dati, at may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Kasabay ng pag-flash ng headline sa ilalim ng screen, Mark Alcaraz, nagbitiw bilang CEO ng Alcaraz Corporation. Nabitawan ni Angela ang kutsarang hawak niya. Bumagsak ito sa sahig. Lumikha ng isang malakas na kalansing, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nagbitiw? Bakit? Anong nangyari? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Alcaraz ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat sulok ng malawak na sala ay sumisigaw sa karangyaan, mga antigong kasangkapan, mga mamahaling pinta, mga chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Ngunit para kay Mark, ang lahat ng ito ay nawalan na ng halaga. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang kanyang damit ay gusot pa at may mga mantsa ng putik mula sa paghahanap niya kagabi. Sa tapat niya, nakaupo sa isang silyang tila isang trono, ay ang kanyang ina, si Doña Victoria Alcaraz. Kalmado ang mukha nito, humihigop ng tsaa na para bang isa lang itong ordinaryong umaga. So nahanap mo na ba ang babaeng iyon? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Hindi sumagot si Mark. Tinitigan niya lang ang kanyang ina. Ang babaeng buong buhay niyang iginalang at sinunod. Ngayon,
Ang nakikita niya ay isang estranghero. "Anak, tinatanong kita," muling sabi nito. Ibinababa ang tasa. "Huwag mo siyang tawaging babaeng iyon." Malamig na sagot ni Mark. "May pangalan siya. Angela." Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. "Angela, ang magnanakaw. Anong meron sa kanya? Nanganak na ba siya sa anak ng kung sinong lalaki?" Sa puntong yon, isang bagay sa loob ni Mark ang sumabog. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang umapaw. "Anak ko yon, ma," sabi niya. Mariin ang bawat salita. Ang batang isinilang niya ay anak ko. Natigilan si Doña Victoria. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mark ang gulat sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pagkasuklam. "Imposible," sabi nito. "Huwag kang magpapaloko sa babaeng yan. Ginamit ka lang niya. Pinirahan ka lang." "Hindi!" sigaw ni Mark. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Ang totoo, ma, ikaw ang sinungaling. Ikaw ang manloloko. How dare you?" "Alam ko na ang lahat." Pagpapatuloy ni Mark, hindi na nagpapigil. "Ang tungkol sa kwintas. Alam kong ikaw ang naglagay noon sa bag ni Angela. Sabihin mo sa akin ang totoo. Aminin mo." Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang muka ay nababalutan ng galit. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, nakita ni Mark ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot. "Oo, ginawa ko nga yon." Pag-amin nito, ang boses ay matinis. "At dapat lang sa kanya yon. Isang hamak na babae na walang pinanggalingan. Anong akala niya? Pwede siyang pumasok sa pamilyang ito? Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang masira ang pangalanan ng mga Alcaraz dahil sa isang gold digger na tulad niya." Hindi makapaniwala si Mark sa kanyang narinig. Walang pagsisisi, walang bahihid ng konsensya. "Paano mo nagawa yon, ma?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pait. "Sinira mo ang buhay niya. Sinira mo ang buhay ko. Dahil lang sa pangalan. Dahil lang sa pera." Habang nagtatalo sila, napadako ang tingin ni Mark sa isang maliit na picture frame sa ibabaw ng isang mesa. Isang lumang litrato. Kinuha niya ito. Ang kanyang ina, mas bata pa, nakangiti. Simple ang suot nitong damit. Sa tabi nito, ang kanyang ama. Sa likod nila, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. "Ano't anong meron sa litratong yan?" Inis na tanong ni Doña Victoria. Sinusubukang agawin ito mula sa kanya. Doon na pagtanto ni Mark ang lahat. Ang takot ng kanyang ina. Ang galit nito sa mga mahihirap. "Galing ka rin sa hirap, di ba, ma?" Mahinang tanong ni Mark. "Kaya pala ayaw na ayaw mong bumalik doon. Kaya pala handa kang gawin ang lahat, kahit pamanakit ng ibang tao, para lang maprotektahan ang karangyaang meron ka ngayon." Natahimik si Doña Victoria. Ang katahimikan nito ay isang malakas na pag-amin. Binitiwan ni Mark ang litrato. Nabagsak ito sa sahig at nabasag ang salamin. "Tapos na ako," sabi ni Mark. Ang boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. "Kung ito ang ibig sabihin ng pagiging isang Alcaraz, ayoko na." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis. "Saan ka pupunta?" sigaw ni Doña Victoria. "Mark, bumalik ka dito. Huwag mo akong talikuran." Huminto si Mark sa tapat ng pinto. Hindi siya lumingon. "Hahanapin ko sila," sabi niya. "Hahanapin ko ang mag-ina ko at itatama ko ang lahat ng pagkakamali mo." Kinabukasan, isang balita ang gumimbal sa mundo ng negosyo. Si Mark Alcaraz, ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ay nagpatawag ng isang press conference. Sa harap ng daan-daang kamera, formal niyang inanunsyo ang kanyang pagbibitiw bilang CEO at ang pagtalikod sa lahat ng kanyang karapatan at mana mula sa pamilya Alcaraz. Pagkatapos noon, umalis siya sa mansyon, dala lamang ang isang maliit na maleta.
Wala na siya ng pakialam sa yaman. Wala na siyang pakialam sa kapangyarihan. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay mahanap ang 2 taong nawala sa kanya dahil sa kasinungalingan. Nagpunta siya sa isang bangko at kinuha ang lahat ng natitira niyang personal na ipon. Pagkatapos, tinawagan niya ang isang pribadong investigador. Hanapin mo ang isang babaeng nagngangalang Angela Reyes, sabi niya sa telepono. At ang bagong silang niyang anak na lalaki, gawin mo ang lahat. Ibibigay ko ang kahit magkano. Habang nakatayo sa isang maingay na kanto sa Maynila, napatingin si Mark sa kanyang refleksyon sa salamin ng isang gusali. Ang lalaking nakatitig pabalik ay hindi na ang aroganteng CEO. Isa na lamang siyang ordinaryong tao, isang taong nagkamali, isang ama na desperadong mahanap ang kanyang anak. Biglang tumunog ang telepono ng investigador. "Sir," sabi nito sa kabilang linya, "may lead na ako sa kinaroroonan nila. Mukhang nagtungo sila sa probinsya, ngunit may isang problema." "Ano yon?" tanong ni Mark. "Hindi lang tayo ang naghahanap sa kanila. May mga tauhan din ang iyong ina na kasalukuyang sinusuyod ang bawat sulok ng bansa para mahanap sila." Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa pagbibitiw ni Mark Alcaraz ay unti-unti nang nawala sa mga telebisyon at pahayagan, ngunit hindi sa isipan ni Angela. Gabi-gabi, bago matulog, tinatanong niya ang sarili kung bakit. Bakit tatalikuran ng isang taong tulad ni Mark ang lahat ng yaman at kapangyarihan? Isang bahagi niya ang gustong maniwala na para ito sa kanya, para sa kanilang anak. Ngunit mabilis din niyang iwinawaksi ang isiping iyon. Isa iyong ilusyon na hindi niya kayang panghawakan. Masakit na siyang umasa noon. Ang buhay sa probinsya ay naging normal na para sa kanila. Kilala na siya ng mga tao bilang si Ara, ang masipag na nanay ni Leo. Si Leo, na ngayon ay isa ng malusog at bibong sanggol, ang araw-araw na nagbibigay kulay sa kanyang pagod na mundo. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng mga mesa sa karinderya ni Aling Tess, isang lalaki ang pumasok. Nakayuko ito, suot ang isang simpleng t-shirt at kupas na pantalon, at may suot na sombrero na halos tumatakip sa mukha nito. "Magandang hapon po. Pwede po bang magtanong?" sabi ng lalaki. Ang boses ay pamilyar. "Ano yon?" sagot ni Angela, hindi pa rin tumitingin. "Naghahanap po sana ako ng trabaho. Kahit ano po, tatanggapin ko. Tagahugas ng plato, tagalinis, kahit ano po." Sa pagkakataong yon, itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Nahulog ang basahang hawak ni Angela. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Si Mark. Nakatayo ito sa harap niya, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ordinaryong tao. Ang balat niya ay mas maitim, halatang nasunog sa araw. Ang mga kamay niya ay hindi na kasing kinis ng dati, ngunit ang mga mata niya ay ganoon pa rin. Puno ng isang pamilyar na kalungkutan. "Anong ginagawa mo dito?" nanginginig na tanong ni Angela. "Angela," sabi lang nito. Si Aling Tess, na naririnig ang pag-uusap nila, ay lumabas mula sa kusina. "Sino to, Ara? Bakit, kakilala mo ba?" Hindi nakasagot si Angela. "Hayaan mo na akong manatili dito, pakiusap." Pagmamakaawa ni Mark, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Angela. "Hindi para sa'yo, hindi para sa akin, para sa kanya." Itinuro niya si Leo na mahimbing na natututulog sa duyan. "Hayaan mo lang akong makita ang anak ko. Kahit yun lang, magtatrabaho ako. Hindi ako magiging pabigat." Hindi alam ni Angela ang sasabihin. Ang utak niya ay sumisigaw ng, "Hindi!" Ngunit ang puso niya ay naguguluhan. Si Aling Tess, na nakaramdam sa tensyon, ang bumasag sa katahimikan. "Sige na, iho. Kailangan ko rin naman ng dagdag na tao. Doon ka sa likod, maghugas ka ng mga pinagkainan." At ganoon nagsimula ang isang kakaibang ayos sa kanilang buhay. Sa umaga,
Nagtatrabaho si Mark sa karinderya. Nagbubuhat ng mga sako ng bigas, naglilinis ng sahig, naghuhugas ng sangkaterbang plato. Walang anumang reklamo. Sa hapon, kapag hindi na gaanong abala, uupo siya sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan si Leo. Sinusubukan ni Angela na huwag siyang pansinin, ngunit imposible. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ni Mark, ngunit nakikita rin niya ang isang bagong determinasyon. Isang araw, habang nagpapalit siya ng lampin ni Leo, bigla itong umiyak ng malakas. Kinuha ito ni Mark mula sa kanya. "Ako na," mahinang sabi nito. Sa una, nataranta si Angela. Ngunit pinanood niya kung paano maingat at dahan-dahang pinalitan ni Mark ang lamin ng kanilang anak. Burong-buro ito, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga mata habang tinititigan si Leo ay hindi maikakaila. Nang matapos, kinarga niya ang sanggol at hinalikan sa noo. Isang bagay sa puso ni Angela ang lumambot. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. May tumutulo mula sa kanilang bubong, diretso sa higaan kung saan natutulog si Leo. Hindi alam ni Angela ang gagawin. Bigla na lang, narinig niya ang pag-akyat sa kanilang bubungan. Paglabas niya, nakita niya si Mark. Basang-basa ng ulan. Sinusubukang ayusin ang butas gamit ang isang pirasong yero. "Anong ginagawa mo? Bumaba ka dyan. Baka mahulog ka." Sigaw niya. "Ayos lang." Sigaw pabalik ni Mark. Hindi pwedeng mabasa ang mag-ina ko. Nang matapos ito, bumaba siyang nanginginig sa Ginoo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Angela. Kumuha na lang siya ng isang tuyong tuwalya at iniabot dito. Nagtama ang kanilang mga kamay at isang kuryente ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Mabilis na binawi ni Angela ang kanyang kamay. "Salamat," sabi ni Mark. "Dapat lang," sagot ni Angela. Kahit na ang puso niya ay ibang-iba ang sinasabi. Ang tensyon sa pagitan nila ay nabasag isang gabi nang may isang lasing na customer na nagtangkang hawakan si Angela. Bago pa man siya makapalag, isang malakas na kamay ang pumigil sa lalaki. "Huwag mong hahawakan yan," sabi ni Mark. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Nagsiklab ang away at naitulak ni Mark palabas ang lasing. Nang bumalik siya sa loob, may kaunting galos ito sa pisngi. Lumapit si Angela. May dalang maliit na bimpo na may gamot. "Hayaan mong linisin ko," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Nagulat si Mark sa alok niya, ngunit tumango ito at naupo. Dahan-dahang idinampi ni Angela ang bimpo sa sugat nito. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Amoy niya ang pinaghalong pabango at pawis ni Mark, isang amoy na pamilyar at nakakapanabik. Tinitigan siya ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. "Salamat, Angela." "Hindi mo kailangang gawin yon," sagot niya. Iniiwasan ang kanyang titig. "Kailangan," mariing sabi ni Mark. "Kailangan kong gawin. Dahil tungkulin kong protektahan kayo." Natigilan si Angela. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata nito. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Ang natira lang ay sila, ang ingay ng ulan sa labas, at ang mga pintig ng kanilang mga pusong sabay na kumakabog. "Hindi ko hiniling na bumalik ka," sabi ni Angela. Ang boses ay nanginginig. "Alam ko," sagot ni Mark. "Kaya nga nandito ako. Hindi para sa hinihiling mo, kundi para sa kailangan ninyo. Kahit hindi mo aminin, kailangan niyo ako, Angela. At kailangan ko kayo. Higit pa, sa kailangan ko ang huminga." Unti-unti, inilapit ni Mark ang kanyang mukha. Hindi gumalaw si Angela. Hindi niya kaya. Isang parte ng utak niya ang sumisigaw na lumayo. Ngunit ang kanyang katawan at puso ay ayaw sumunod. At pagkatapos, naramdaman niya ang malambot nitong labi sa kanyang labi. Isang halik. Hindi ito tulad ng mga halik nila noon na puno ng apoy at pagnanasa. Ito ay iba. Puno ito ng pangungulila,
ng pagsisisi, ng isang tahimik na pangako. Isang halik na nagsasabing, patawarin mo ako. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako. Ilang segundo lang iyon, ngunit para sa kanila, iyon ay isang buong buhay. Si Angela ang unang bumitaw. Gulat sa sariling reaksyon, nag-init ang kanyang mga pisngi. Tumayo siya nang hindi tumitingin kay Mark. Gabi na, sabi niya, nauutal. Kailangan ko nang patulugin si Leo. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Ngunit sumandal siya dito, ang kamay ay nasa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Naiwan si Mark sa labas, nakatingin sa saradong pinto. Isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Angela. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang halik na yon. Isang bahagi niya ang nagsasabing mali ito, ngunit isa ring bahagi ang nagsasabing ito ang pinakatamang bagay na naramdaman niya sa loob ng 5 taon. Dahil sa sobrang pag-iisip, nagpasya siyang kumuha ng hangin sa labas. Binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto. Tinitiyak na hindi magigising si Leo. Ngunit natigilan siya sa nakita. Sa labas ng kanyang pinto, sa isang lumang upuang kahoy, nakaupo si Mark. Nakasandal ang ulo nito sa dingding, mahimbing na natutulog. Halatang pagod na pagod mula sa maghapong trabaho at sa nangyaring gulo kanina. Binabantayan siya. Binabantayan sila. Isang matinding emosyon ang bumalot kay Angela. Dahan-dahan siyang pumasok ulit sa loob, kinuha ang nag-iisang kumot na meron sila at bumalik sa labas. Maingat, na parang isang magnanakaw sa gabi, kinumutan niya si Mark. Hinaplos niya ang buhok nito. Isang haplos na puno ng pag-aalalang matagal na niyang itinago. Ngunit habang dahan-dahan siyang tumatalikod para bumalik sa loob, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa dulo ng madilim na eskinita. Walang iyang-ingay na bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang anino na pamilyar sa kanya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Si Doña Victoria. Ang pagdating ni Doña Victoria ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at pumuno sa buong eskinita. Ang kanyang mamahaling bestida at alahas ay isang matalim na contrast sa simpleng kapaligiran. Sa likod niya, 2 lalaking naka-Amerikana, isang abogado at isang bodyguard ang bumaba mula sa sasakyan. Nananatiling tulog si Mark sa upuan, hindi alam ang panganib na kararating lang. Si Angela ang unang nakita ni Doña Victoria. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. So, dito ka pala nagtatago, sabi ng matanda. Ang boses ay parang yelo. Sa isang basurahan, nanginginig na hinarap siya ni Angela. Itinago sa likod niya ang pinto ng kanyang silid na para bang kaya niyang protektahan si Leo mula sa tingin pa lang ng babaeng ito. Anong kailangan niyo? Kailangan niyo? Isang mapang-asar na tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Ang kailangan ko? Nandito ako para kunin ang sa akin. Ang ingay ay nagising kay Mark. Nagmulat siya ng mata at nang makita ang ina, agad siyang napatayo. Ma, anong ginagawa mo dito? Agad siyang pumunta sa tabi ni Angela. Hinarangan ito mula sa kanyang ina. Mark, anak, sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay biglang naging malambing, ngunit puno ng lason. Tumabi ka dyan. Huwag mong protektahan ang babaeng yan. Nandito ako para iligtas ka at para makita ang apo ko. Sa unang pagkakataon, sumilip ito sa loob ng nakabukas na pinto at nakita si Leo na natutulog sa higaan. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Doña Victoria. Hindi pagmamahal, kundi pag-aari. Ang aking apo, isang alkaraz, hindi siya nababagay sa lugar na ito. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Angela.
Ang takot ay napalitan na ng tapang ng isang ina. "Wala kang karapatan dito, ma," matigas na sabi ni Mark. "Umalis na kayo." Ngumisi lang si Doña Victoria. "Wala akong karapatan? Baka nakakalimutan mo, Mark, na wala ka ng pera. Wala ka ng kapangyarihan. Paano mo bubuhayin ang isang bata? Sa kakarampot na kinikita mo sa paghuhugas ng plato?" Iwinagayway ng abogado ang isang folder. May dala kaming court order. Isang petisyon para sa custody ng bata. Base sa katotohanang ang ina ay walang stabilidad sa pinansyal at hindi kayang magbigay ng maayos na kinabukasan sa bata. At ikaw naman, Mark, ay voluntaryong tinalikuran ang iyong mga responsibilidad. Gumuho ang mundo ni na Mark at Angela. Paano? Paano sila nahanap? At paano nakakuha ng court order ng ganoon kabilis? Pera. Ang pera ni Doña Victoria ay kayang bilhin ang lahat. "Hindi yan totoo," sabi ni Angela. "Masaya kami dito. Maayos kong pinalalaki ang anak ko." "Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng social worker at ng korte." Malamig na sagot ni Doña Victoria. "Umalis na tayo. Babalik kami. At sa susunod, kasama na namin ang apo ko." Tumalikod sila at umalis na parang walang nangyari. Iniwan sina Mark at Angela na tulala at puno ng takot. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Dumating ang mga social worker para siyasatin ang kanilang tirahan. Sinubukan nilang maghanap ng abogado, ngunit walang sino man sa maliit na bayang yon ang gustong kalabanin ang pamilya Alcaraz. "Pasensya na, pero kilala ang mga Alcaraz. Hindi namin kayang banggain yan," paulit-ulit na sabi sa kanila. Naubos ang kaunting ipon ni Mark sa pagbabayad ng mga consultation fee. Isang gabi, nakita ni Angela si Mark na nakaupo sa labas. Nakatingin sa kawalan sa kamay nito, hawak ang isang mamahaling relo. "Ano yan?" tanong niya. "Regalo sa akin ni Papa bago siya mamatay," sagot ni Mark, hindi tumitingin sa kanya. "Ito na lang ang natitirang mahalagang pag-aari ko." Kinabukasan, wala na ang relo sa kamay ni Mark. Ngunit meron na silang perang pambayad sa isang batang abogado na pumayag kunin ang kanilang kaso. Ngunit ang bawat hakbang nila ay tila sinasabotahe. Biglang nawala ng trabaho si Angela dahil nagreklamo raw ang mga customer tungkol sa kalinisan. Ang paupahan pa nila ay bigla silang pinaalis. Ang kapangyarihan ni Doña Victoria ay parang isang aninong sumusunod sa kanila kahit saan, hanggang sa dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Dahil sa mga pekeng testimonya at mga papeles na nagpapatunay na hindi ligtas ang kanilang pamumuhay, naglabas ang korte ng isang temporary order. Binibigyan ng karapatan si Doña Victoria na bisitahin si Leo 2 beses sa isang linggo sa ilalim ng pangangangasiwa ng isang social worker. Iyon ay isang malaking dagok. Isang maliit na panalo para kay Doña Victoria. Isang malaking pagkatalo para sa kanila. Sa unang pagbisita, dumating si Doña Victoria sa isang neutral na lugar, isang opisina ng DSD na may dalang sangkaterbang mamahaling laruan at damit. "Tingnan mo, apo," sabi nito kay Leo na karga-karga ni Angela. "Lahat ng ito ay para sa'yo. Kay Lola, hindi ka magugutom, hindi ka maghihirap." Habang sinusubukan ni Doña Victoria na kunin si Leo mula sa mga braso ni Angela, sinadya nitong matapilok. Bahagya itong natumba, ngunit pinalabas nitong halos mabitawan ni Angela ang bata. "Nakita niyo yon?" sigaw niya sa social worker. "Nakita niyo, pabaya siya. Muntik nang malaglag ang apo ko. Hindi siya karapat-dapat na maging ina." Ang social worker ay nagsulat sa kanyang notepad. Ang mukha ni Angela ay namutla. Isa itong patibong. Isang napakatusong patibong. Nakatingin si Mark, puno ng galit at walang magawa. Ang ina niya ay isang halimaw na kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto nito. Nang gabing iyon, sa kanilang pansamantalang tinutuluyan, walang nagsasalita.
Ang bigat ng pagkatalo ay nakadagan sa kanilang mga balikat. Tinitigan ni Angela si Leo na natutulog. Paano kung, paano kung makuha nga siya ng Donya? Hindi niya kaya. Hindi niya kakayanin. Niyakap siya ni Mark mula sa likod. Huwag kang mag-alala, bulong nito. Lalaban tayo. Hindi ako susuko. Paano, Mark? Umiiyak na tanong ni Angela. Lahat nasa kanila. Ang pera, ang kapangyarihan. Wala tayong laban. Wala na. Wala na tayong pag-asa. Ito na yon. Ang sandaling tila na wala na ang lahat. Ang kadilimang halos lumamon sa kanilang buong pagkatao. Ang mga araw pagkatapos ng insidente sa DSWD ay ang pinakamadilim sa buhay ni na Angela at Mark. Ang bawat pagbisita ni Doña Victoria ay isang parusa, isang paalala ng kanilang kahinaan. Ang ulat ng social worker ay hindi pabor sa kanila at ang petsa ng final hearing ay papalapit na. Isang gabi, habang si Leo ay mahimbing na natutog, naupo silang dalawa sa labas ng kanilang maliit na inuupahan. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng mga kuliglig at ang malakas na kabog sa kani-kanilang dibdib. Siguro tama siya. Basag ni Angela sa katahimikan. Ang boses niya ay walang buhay. Siguro nga hindi ko kayang bigyan si Leo ng magandang kinabukasan. Tumingin sa kanya si Mark. Ang puso niya ay nadudurog. Huwag mong sabihin yan, Angela. Ikaw ang pinakamabuting ina para kay Leo. Pero hanggang kailan, Mark? Sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Paano kung makuha nga nila siya? Hindi ko kakayanin. Niyakap siya ni Mark. Isang yakap na puno ng pangunawa at sakit. Sa sandaling iyon, hindi sila ang dating magkasintahan o ang nag-aaway na mga estranghero. Sila ay dalawang magulang na nagkakaisa sa iisang takot. Ang takot na mawala ang kanilang anak. Habang magkayakap sila sa gitna ng kadiliman, isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa dulo ng kalsada. Isang matandang babae, may dalang isang maliit na bayong, naglalakad ng may pag-aalinlangan. Sino yan? Kinakabahang tanong ni Angela. Tumayo si Mark, handang protektahan si Angela. Ngunit habang papalapit ang babae, unti-unting lumilinaw ang mukha nito sa liwanag ng nag-iisang poste ng ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Manang Elida? Si Manang Elida, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay sa mansyon ng mga Alcaraz, ang babaeng halos nagpalaki na sa kanya. Ano pong ginagawa ninyo dito? Gulat na tanong ni Mark. Tumingin si Manang Elida mula kay Mark patungo kay Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Patawarin ninyo ako, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Lumapit ito kay Angela. Hija, sabi nito. Dahan-dahan itong hinaplos ang pisngi ni Angela na para bang matagal na itong nangungulila. Hindi mo na siguro ako natatandaan, pero ako ang kapatid ng nanay mo. Natigilan si Angela. Ano po? Imposible. Ulila na po ako. Hindi anak. Nang mamatay ang ate ko, ang nanay mo, nawalan ako ng balita sa'yo. Hinanap kita ng maraming taon. Ang tanging paraan para mabantayan ka nang hindi nalalaman ng iyong ama ay ang magtrabaho ako sa pamilyang may kinalaman sa kanya. Sa pamilya Alcaraz. Gumuho ang mundo ni Angela sa pangalawang pagkakataon. Ang kasambahay na madalas niyang makita sa mansyon noon ay tiyahin pala niya. Bakit? Bakit hindi niyo po sinabi? Dahil sa takot, Hija. Takot ako sa Donya. Ngunit mas natatakot akong habang buhay na magsisisi kung hahayaan kong sirain niya rin ang buhay mo, tulad ng ginawa niya sa pamilya natin. Mula sa kanyang bayong kinuha ni Manang Elida ang isang luma at mumurahing cellphone. Tumakas ako mula sa mansyon. Alam kong mali ang ginagawa ko noon pa.
Kaya isang gabi, bago nangyari ang insidente ng kwintas, narinig ko ang pag-uusap ng Donya at ng kanyang abogado sa telepono. Ni-record ko. Nanginginig na pinindot ni Manang Elida ang play button. Kailangang magmukha itong totoo. Naiintindihan mo? Ilalagay ni Elida ang kwintas sa bag ng babaeng iyon habang hindi niya nakikita. At pagkatapos, sisiguruhin kong si Mark mismo ang magtataboy sa kanya palayo. Isang leksyon para sa mga hamak na lupa na nangangarap umakyat sa ating level. Ang boses. Ang malinaw at walang awang boses ni Doña Victoria. Napahawak si Angela sa kanyang bibig. Ang katotohanang matagal na niyang alam sa kanyang puso, ngayon ay mayroon ng ebidensya. Napayukom naman ang mga kamao ni Mark. Ang sakit ng katotohanan ay parang isang matalim na punyal na sumaksak sa kanya. May isa pa, sabi ni Manang Elida. Nabanggit din niya ang tungkol sa tatay mo, Angela. Ang kumpanya ng mga Alcaraz noon, sa ilalim pa ng pamumuno ng ama ni Mark, ay may kinalaman sa pagkalugi ng maliit na construction firm ng tatay mo. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Angela. Ang lahat ng kasawian ng kanyang pamilya ay may iisang pinagmulan. Inabot ni Manang Elida ang cellphone kay Mark. Gamitin ninyo ito, sabi nito. Ito na ang pagkakataon ninyo para lumaban, para sa hustisya, para sa anak ninyo. Hawak-hawak ni Mark ang cellphone. Ang maliit na bagay na yon ay hindi lang isang ebidensya. Ito ang kanilang pag-asa, ang kanilang sandata, laban sa isang reynang walang puso. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Puno ng kumpiyansa ang abogado ni Doña Victoria. Isa-isa niyang iprinisinta ang mga ebidensya, ang ulat ng social worker, ang mga testimonya ng mga pekeng saksi, ang mga dokumento tungkol sa kawalan nila ng stabilidad sa pinansyal. Si Doña Victoria ay nakaupo na parang isang reyna, nakatingin kina Mark at Angela na may pagwawagi sa kanyang mga mata. Nang matapos ang presentasyon ng panig nila, tumingin ang hukom sa abogado ni na Mark. Mayroon pa ba kayong idadagdag? Kalmado itong tumayo. Your Honor, we have one final piece of evidence. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte nang ipinasok ng abogado ni na Mark ang maliit na cellphone bilang ebidensya. Nagtawanan pa sa isang sulok ang kampo ni Doña Victoria. Iniisip na isa itong desperadong hakbang. At ano naman ang maipapatunog ng mumurahing teleponong yan? Mapangasar na tanong ng abogado ni Doña Victoria. Ngumiti lang ang abogado ni na Mark. Hayaan po nating ang ebidensya ang magsalita. Para sa sarili niya, Your Honor. Sa isang senyas, isinaksak ang cellphone sa sound system ng korte. Sa una, static lang ang narinig. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang boses na kilalang-kilala ng lahat. Kailangang magmukha itong totoo. Naiintindihan mo. Ilalagay ni Elida ang kwintas sa bag ng babaeng yon habang hindi niya nakikita. At pagkatapos, sisiguraduhin kong si Mark mismo ang magtataboy sa kanya palayo. Isang leksyon para sa mga hamak na lupa na nangangarap umakyat sa ating level. Ang boses ni Doña Victoria Alcaraz, malamig, kumpiyansa, at walang awang umamin sa krimen, natigilan ng lahat. Ang pagtawa ng kampo ni Doña Victoria ay napalitan ng gulat. Ang hukom ay napaayos ng upo. Ang kanyang muka ay seryosong-seryoso. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula mismo kay Doña Victoria. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin sa cellphone. Pagkatapos ay kay Manang Elida na tahimik na nakaupo sa likuran. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan nila ako. Sigaw niya, napatayo sa kanyang upuan. Katahimikan. Sigaw ng hukom, pumukpok ng kanyang martilyo. Maupo ka, Mrs. Alcaraz.
Pero hindi doon natapos. Tumayo si Mark, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang saksi. "Your Honor," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Ang tinig na yan ay sa aking ina. At ang krimen na kanyang inamin ay ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng babaeng mahal ko at kung bakit halos mawala sa akin ang aking anak." Humarap siya sa buong korte, sa mga taong naroon at sa kanyang ina. 5 taon akong nabulag sa kasinungalingan. Pinaniwalaan ko ang mga salitaang aking ina kaysa sa mga luha ng babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Dahil sa kasinungalingang yon, itinaboy ko si Angela. Hinayaan ko siyang mag-isa, hindi alam na dinadala na pala niya ang aming anak. Tumingin siya ng diretso kay Angela, na ngayon ay tahimik na lumuluha. Ngunit ang mga luha nito ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, sa katotohanan. Sa harap ninyong lahat, pagpapatuloy ni Mark, gusto kong humingi ng tawad, hindi lang kay Angela, kundi sa pamilya niya. Dahil nalaman ko rin na ang aming kumpanya noon ay may kinalaman sa paghihirap ng kanyang ama. Bilang tanda ng aking pagsisisi at para tuluyan ng maputol ang aking koneksyon sa maruming sistema ng aking pamilya, opisyal kong tinatalikuran ang apelidong Alcaraz at ang lahat ng karapatan ko sa yaman na nanggaling sa panloloko at pananakit sa kapwa. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa korte. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang dibdib na para bang hindi makahinga. Ang lahat ng kanyang ipinaglalaban, ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan, ay gumuho sa isang iglap. Winasak ng sarili niyang anak. Sinungaling, walang utang na loob. Sigaw ni Doña Victoria, sinusubukang sugurin si Mark, ngunit napigilan siya ng kanyang bodyguard. Ang kanyang itsura ay hindi na parang isang reyna, kundi isang desperadang babae na natalo sa sarili niyang laro. Pumukpok muli ng martilyo ang hukom. "Order in the court!" Nang tumahimik na ang lahat, nagsalita ang hukom. Ang boses ay puno ng awtoridad. Base sa ebidensyang iprinisinta, malinaw na may naganap na paninirang puri at manipulasyon. Ang petisyon para sa custody ay ibinabasura. Ang nag-iisang legal na guardian ni Leo Reyes ay ang kanyang ina, si Miss Angela Reyes, at ang kanyang ama, si Mr. Mark. Nag-alinlangan ito sandali. Si Mr. Mark, panalo sila. Nang matapos ang sesyon, ang gulo sa labas ng korte ay mas matindi pa. Napalibutan sila ng mga reporter, ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakikita lang ni na Mark at Angela ay ang isa't isa. Hawak ni Angela si Leo sa isang braso. Gamit ang kanyang kabilang kamay, hinawakan niya ang kamay ni Mark, mahigpit. Magkasama silang lumabas sa korte. Si Manang Elida ay sumunod sa kanila, umiiyak sa tuwa. Habang naglalakad sila papalayo, sa gitna ng mga flash ng kamera, naramdaman nila ang isang bagay na matagal nang nawala. Kalayaan. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pa silang kailangang ayusin. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, mayroon na silang kinabukasan. Isang kinabukasang sila mismo ang huhubog. Habang pasakay na sila sa isang taxi, isang lalaking naka-Amerikana ang humarang sa kanila. Hindi ito reporter, elegante ito at may edad na. "Mr. Mark?" tanong nito. "Sino po sila?" "Ako si Mr. De Luca," sabi ng lalaki. "Isa ako sa mga dating karibal sa negosyo ng Alcaraz Corporation. Narinig ko ang lahat ng nangyari sa loob. Nakakabilib." Tumingin ito kay Angela. "Ang iyong ama, si Engineer Reyes. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at sa tingin ko, panahon na para bayaran ang utang na yon." 1 taon ang lumipas. Ang init ng araw ay ramdam na ramdam sa balat ni Angela. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito ang nakakapasong init ng isang construction site kung saan siya ay isang manggagawa. Ito ay ang mainit na sikat ng araw sa isang bukas na lupain kung saan siya ngayon nakatayo. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isa sa mga nagtatag. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Mark. Wala na ang gusot sa kanyang noo. Napalitan ito ng isang nangiting payapa. Sa harap nila, isang malaking arko ang nakatayo na may nakasulat. Ray's Community Homes, ang simula ng bagong tahanan. Si Leo, na ngayon ay isa ng bibo at maliksing bata na marunong nang maglakad, ay masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Ang tulong na inalok ni Mr. De Luca ay hindi lang pera. Ito ay isang pagkakataon. Ginamit nila ang kaalaman ni Mark sa konstruksyon, ang puso ni Angela para sa mga manggagawa, at ang pondo mula kay Mr. De Luca para itatag ang isang foundation, isang non-profit organization na naglalayong magtayo ng abot-kaya at dekalidad na mga bahay para sa mga pamilyang mababa ang kita. Mula sa pagiging CEO ng isang dambuhalang korporasyon, si Mark ngayon ay isang project manager na direktang nakikisalamuha sa mga karpintero at inhinyero. Ang kanyang dating opisina na may aircon ay napalitan ng isang tent sa gitna ng bukirin. Ngunit kailanman ay hindi siya naging mas masaya. Si Angela naman ang namamahala sa community relations. Tinitiyak na ang bawat pamilyang magiging benepisyaryo ay naririnig at natutulungan. Ang kanyang mga karanasan sa hirap ang naging pinakamalaki niyang sandata para maunawaan ang mga pangangailangan ng mga tao. Okay ka lang? Tanong ni Mark. Pinisil ang kanyang kamay. Ngumiti si Angela. Okay na okay. Tumingin siya sa paligid. Ang mga pamilyang naroon, ang mga batang naglalaro, ang mga manggagawang masayang nagtatrabaho. Lahat sila ay bahagi ng isang pangarap na kanilang binuo. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito. Ako rin, sabi ni Mark. Dati, ang tanging alam ko lang ay magtayo ng mga nagtataasang gusali, mga gusaling malamig at walang buhay. Ngayon, nagtatayo tayo ng mga tahanan. Mama! Papa! Sigaw ni Leo, tumatakbo pabalik sa kanila. May hawak na isang maliit na dilaw na bulaklak. Iniabot niya ito kay Angela. Lumuhod si Angela para maging kapantay ang anak. Salamat anak ko. Ang ganda naman nito. Hinalikan niya ito sa pisngi. Lumapit si Leo kay Mark at niyakap ang mga binti nito. Binuhat siya ni Mark at ikinarga sa kanyang mga balikat. Ang tawa ni Leo ay ang pinakamagandang musika sa kanilang pandinig. Habang papalubog na ang araw, naglalakad sila sa gitna ng lupain kung saan itatayo ang mga unang bahay. Dito, wala ang anino ng isang marangyang mansyon o ang bigat ng isang perlas na kwintas. Huminto si Mark. Ibinaba niya si Leo at hinawakan ang dalawang kamay ni Angela. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Angela, sabi niya, ang boses ay seryoso. Sa loob ng isang taon, pinatunayan natin na kaya nating bumangon, na kaya nating bumuo ng isang bagay na maganda mula sa mga durog na piraso ng ating nakaraan. Pero may isang bagay pa na gusto kong buuin. Ano yon? Isang pamilya, isang tunay at buong pamilya, sabi ni Mark. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Angela. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang mamahaling singsing na diamante ang kanyang kinuha, kundi isang simpleng singsing na gawa sa yantok na siya mismo ang gumawa. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang palasyo o ang lahat ng yaman sa mundo. Ang maipapangako ko lang ay ang aking puso, ang aking katapatan, at ang bawat araw ng buhay ko na ilalaan ko para sa iyo at para kay Leo. Angela Reyes, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha sa mata ni Angela. Mga luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Mark, pakakasalan kita.
Isinuot ni Mark ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan niya ito. Isang halik na nagsasara sa lahat ng sakit ng kahapon at nagbubukas sa lahat ng pag-asa ng bukas. Si Leo, na hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ay masayang yumakap sa kanilang mga binti. Sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada, isang babae ang tahimik na nanonood. Si Doña Victoria, mag-isa. Ang kanyang mukha ay mas matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Sa kanyang kamay, hawak niya ang luma at basag na picture frame. Ang litrato niya noong siya ay bata pa. Simple at masaya. Isang imahe na refleksyon ng babaeng pinilit niyang wasakin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tumulo sa basag na salamin ng litrato. Isang luha ng pagsisisi na huli na ang lahat. Tahimik na pinaandar ng kanyang driver ang sasakyan at dahan-dahan silang nilamon ng kadiliman. Iniwan ang tanawin ng isang pamilyang buo sa ilalim ng ginintuang kulay ng papalubog na araw. Sina Mark at Angela, magkayakap kasama ang kanilang anak, ay hindi na lumingon pa. Ang kanilang mga mata ay nakatuon na lamang sa hinaharap. Isang hinaharap na hindi na binuo sa pundasyon ng semento at bakal, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad, pagtubos, at isang pag-ibig na nahanap ang tunay nitong tahanan. At dito, nagtatapos ang kwento ni na Mark at Angela. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang salaysay, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga pighati at tagumpay. Para bang naging saksi ako sa kanilang mga luha, naramdaman ang bigat ng kanilang mga pasanin, at naging bahagi ng kanilang muling pagbangon. Ang bawat salita ay isang paanyaya na samahan sila sa kanilang madilim na kahapon patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Higit sa lahat, ang kwento ni na Mark at Angela ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ito ay matatagpuan sa pagpapatawad, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at sa pagtatayo ng isang kinabukasang nakabatay sa pag-asa at pag-unawa. Isang paalala na ang pinakamatibay na tahanan ay hindi gawa sa semento, kundi sa pusong marunong magmahal at magpatawad. Ngayong tapos na ang kanilang kwento, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat at laging mag-iingat.